Kumusta mga ka-DC? Muli, sa mga silent listeners natin sa iba't ibang panig ng mundo, paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. Salamat po. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo palang video natin ha, para marinig nyo ang mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, tama, si Optimus Prime nga ng Transformers Armada ang sinampol ko. Oh, balik naman tayo sa Korean actor na binosesan ko ha. Eto siya. Example ha. Kumusta ka, my fair lady? Naalala nyo pa ba siya? Year 2009 to 2010 ang kasagsagan ng mga K-drama series na pinagbidahan niya. Oh, alam nyo na mga kapwa ko titos at titas, siguradong kayo nakakakilala sa kanya. Aabangan ko ang comment nyo ha. Bago natin simulan ang kwento, may mga kwentong kulam at barang ba kayo? Pwede nyong i-share sa amin sa comment section at kung ayos sa inyo, ibabahagi natin ang kwento nyo dito mismo sa channel natin. O ngayon, simulan na natin ang kwento! Vebs, bakit kaya may mga babaeng pinagpala sa mukha at katawan, no? Tingnan mo to, isang selfie lang ang pinost niya pero halos 5,000 likes na. Ate, influencer yata yan. Tsaka maganda naman talaga. Maganda na nga, sexy pa. Basahin mo pa mga comment. Puro ang ganda mo, notice me. Pakakasalan na kita. Ay naku, huwag ka nga mainggit. Hindi naman lahat ng nasa social media totoong masaya. Ay, hindi naman ako naiinggit sa buhay nila. Naiinggit ako kasi pakiramdam ko. Kahit mag-post ako ng 100 selfie, wala pa ring papansin sa akin. 5 minuto nang magkatabing nakaupo si Lynn at Veb sa sala habang pareho silang nakatutok sa cellphone. Tuwing may magandang babae na dumadaan sa newsfeed ni Lynn, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Halos lahat ng nakikita niya, puro papuri at paghanga mula sa mga taong hindi naman kilala ng mga yun. Alam mo, minsan naiisip ko, ano bang pakiramdam ng maraming humahanga sa'yo? Bakit ate? Gusto mo rin ba maging sikat? Hindi naman sa gusto kong maging sikat. Yung kahit may magsabi lang sana sa akin na maganda naman ako, okay na siguro yun. Pero paano nila yung sasabihin? Sobrang taba ko. Ate, wag mo ibaba ang sarili mo. Madali lang sabihin yan. Pero tingnan mo naman ako. Ang itim ko pa tsaka puno ng tigyawat sa mukha. Ate, ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Hindi lang naman sa mukha bumabase ang lahat ng tao. Oo, alam ko. Pero aminin mo, malaking bagay pa rin ang itsura. Tingnan mo yung mga nasa newsfeed ko. Kahit simpleng picture lang, ang dami nang humahanga. Yung iba nga hindi pa nakakapagpalagay ng caption. Sandamakmak na agad ang likes. Ay baka matagal na silang kilala, kaya ganun. Hindi lang yun. Tignan mo naman sila. Ang puputi, ang kikinis, ang sexy. Kahit ako, mapapatingin talaga. Eh ano naman ngayon? Hindi naman ibig sabihin nun, mas lamang na sila sa'yo. Pero yun ang nakikita ng mga tao, Vebs. Bago nila alamin kung mabait ka o hindi, mukha mo muna ang mapapansin nila. Sus, hindi lahat no. Hindi mo lang talaga nakakasalamuha mga taong salungat ang pananaw dyan sa sinasabi mo. Ay, alam mo ba kung anong pinakamasakit? Hindi yung wala akong boyfriend, kundi yung pakiramdam na parang wala man lang nagkaka-interes na kilalanin ako. Ate, no boyfriend since birth ako, 'di ba? Wala pang nanligaw. Wala pang nagsabi na crush nila ako. Kahit yung simpleng hi sa messenger, wala. Minsan naiisip ko tuloy kung ganun ba talaga ako kapangit. Huwag mong sabihin yan. Nasasaktan ako para sa'yo. Pero totoo naman eh. Kahit ikaw hindi mo maikakaila, di ba? Hindi kita niloloko. Maganda ka rin sa sarili mong paraan. Kung maganda ako, bakit parang walang nakakakita? Napayuko si Lynn habang mahigpit na hawak ang cellphone. Hindi niya namalayang unti-unti nang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Napansin niyo ni Vebs, ngunit hindi muna ito nagsalita. Kilala niya ang kapatid. Kapag pinilit niya itong aliwin, lalo lang itong maiiyak.
Alam mo yung pakiramdam na kahit hindi ka nagsasalita, parang inuusgahan ka na agad. Kasi ilang beses ko nang naranasan yan. Kapag may reunion, ako lagi ang nasa gilid. Kapag may picture-picture, parang ayaw nila ako isama. Tapos pag nakita mo yung mga post nila pagkatapos, lahat sila nakatag. Ako wala. Baka naman nagkataon lang. Hindi na siguro nagkataon yun kung paulit-ulit nangyayari. Huwag mo nang isipin yung sasabihin ng ibang tao, ate. Paano hindi iisipin? Kahit sa social media, ramdam ko. Minsan gusto kong mag-post ng selfie pero binubura ko rin pagkatapos. Nahihiya ako sa magiging reaction ng mga tao. Bakit? May nanlait na ba sa'yo? Wala naman. Pero mas masakit yung wala talagang pumapansin. Saglit na natahimik ang dalawa. Tanging tunog ng electric fan ang maririnig sa sala. Makalipas ang ilang sandali, biglang napaupo ng tuwid si Lynn at may naisip. Subukan ko nga ulit i-add yung mga dati kong kaklase. Yung mga hindi mo na nakausap simula graduation? Oo, baka sakaling may makaalala pa sa akin. Saka, namimiss ko na rin sila eh. Ngumiti ng bahagya si Lynn bago isa-isang hinanap sa Facebook ang mga dati nilang kaklase at pindutin ang add friend. Umaasang kahit papano, may magsisimulang makapansin sa kanya. Lumipas ang 2 araw, ilang beses na binuksan ni Lynn ang Facebook para tignan ang mga ipinadala niyang friend request. Umaasa siyang kahit papano, may mag-a-accept sa kanya. Subalit nang makita niyang halos wala pa ring nagbago at may ilan pang nawala sa listahan ng mga pending request, hindi niya napigilang malungkot. Wala talaga. Yung mga inad kong dati kong kakilala, wala halos tumanggap. May iba pang ang nawala na lang yung request ko. Baka naglilinis lang sila ng account eh. Hindi. Alam ko namang dinecline nila. Sigurado ko. Kasi active sila eh. Nakakapag-story, nakakapag-post. Pero hanggang ngayon wala man lang tumanggap sa akin. Hoy, huwag mo isipin na dahil lang doon ayaw ka na nilang maalala. Pero yun kasi ang pakiramdam ko. Kahit simpleng friend request parang ang hirap tanggapin. Ate, baka nag-overthink ka lang. Hayaan mo na. Hindi to overthinking. Paulit-ulit na lang. Kahit saan ako lumingon, pakiramdam ko laging may kulang sa akin. Napabuntong hininga si Vebs. Ayaw niyang makitang ganyan ang kapatid. Simula pa nung bata sila, alam niyang mababa na ang tingin nito sa sarili. Kahit anong pag-uudyok niya na maging positibo, tila mas nananaig pa rin ang mga salitang naririnig ni Lynn mula sa ibang tao. Alam mo kung anong problema sa'yo, ate? Masyado mo hinahayaan ang opinyon ng ibang taong magdikta kung anong tingin mo sa sarili mo. Paanong hindi? Halos buong buhay ko yun na ang naririnig ko. Pero nasabi ko na nga sa'yo na hindi naman lahat ganun. Pero karamihan oo. Mula bata tayo lagi na lang akong ikinukumpara. Kapag may reunion sasabihin, buti pa si ganito. Kapag may handaan, buti pa si ganyan. Nakakapagod na, Vebs. Kaya nga dapat mas lalo ka maging matatag. Minsan gusto ko lang maranasan kung paano tratuhin ng isang magandang babae. Gusto kong malaman kung may kakausap din ba sa akin na maayos. Kung may magkakagusto rin ba sa akin. Kung may magsasabi rin ba na maganda ako. Hindi agad nakasagot si Vebs. Nakatingin lang siya sa kapatid habang unti-unting nauunawaan kung gaano kabigat ang dinadala nitong insecurities. Maya-maya, tumingin si Lynn sa oras. Naku, malilate na tayo. Bakit? Saan nga ulit tayo pupunta? Birthday ni Lola Dorina, di ba? Baka nandun na lahat at tayo na lang ang wala. Ay naku, nakalimutan ko pa. O sige, magbihis na tayo. Tumayo si Lynn at tahimik na inayos ang sarili sa harap ng salamin. Pinilit niyang umiti bago sila umalis ng bahay. Kahit ramdam niyang dala-dala pa rin niya ang bigat ng loob na pilit niyang itinatago sa lahat. Happy birthday, Lola. Heto po yung maliit naming regalo ni Mama. Sana magustuhan nyo. Ay, nako. Salamat, Apo. Halika arito. Tignan nyo naman ang pinakamaganda kong Apo. Parang lalong gumanda ngayon.
Ang kinis-kinis pa rin. Naku, Lola, baka naman napapasobra lang ang papuri nyo. Hindi, totoo yan. Kaya nga lagi kang muse sa school eh. Hindi na ako magtataka kung maya-maya lang may mag-aagawan na sa'yo. Aray ko naman, Lola. Nakakahiya. Masayang sinalubong ng buong pamilya si Kate. Marami sa mga kamag-anak ang humanga sa kanyang ganda at sinabing bagay na bagay rito ang suot niyang damit. May ilan ding nagsabing hindi nakapagtatakang sikat ito sa TikTok dahil mukha pa lang, pang-artista na. Napapangiti na lamang si Kate habang paulit-ulit na nagpapasalamat sa mga papuri. Makalipas ang ilang minuto, dumating naman si Nalin at Vebs. Happy birthday po, Lola. Ito po yung regalo namin. Salamat. Sana magustuhan niyo po. Magugustuhan ko naman. Pero ikaw, Lynn, kailan mo ba balak alagaan ang sarili mo? Po? Tignan mo naman si Kate. Magpinsan kayo pero ang layo ng itsura ninyo. Siya ang kinis-kinis. Ikaw parang napabayaan mo na ang sarili mo. Busy lang po siguro, Lola. Busy? Hindi dahilan yan. Magbawas ka ng timbang. Magayos ka. Alagaan mo yung mukha mo. Bata ka pa pero mukha ka nang napabayaan. Tatanda kang talaga niyan. Napatingin si Kate kay Lynn. Halatang hindi ito komportable sa naririnig. Lola, tama na po. Birthday niyo ngayon, di ba? Huwag niyo nang sermonan si Lynn. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Mas mabuti nang ako ang magsabi kaysa ibang tao. Ayos lang po, Lola. Baka nga, kailangan ko na talagang mag-diet. Hindi lang diet. Ayusin mo rin ang pananamit mo. Babae ka. Dapat marunong kang magpaganda. Opo, Lola. Pinilit ngumiti ni Lynn kahit ramdam niyang isa-isang tumatama sa kanya ang bawat salitang binibitiwan ng kanyang lola. Napansin ng ilang kamag-anak ang nangyari, subalit walang sino man ang sumingit sa usapan. Nagpatuloy ang handaan na parang walang nangyari. Maya-maya, lumapit si Kate habang kumakain si Lynn. Huwag mo nang dibdibin yung sinabi ni Lola, ha? Ha? Hindi naman. Okay lang yon. Alam ko naman yun eh. Kilala mo naman siya. Minsan sobra lang talaga magsalita. Okay lang. Sabi ko nga, sanay na rin naman ako sa kanya. Kung nasaktan ka, pasensya na. Bakit ba ikaw ang humihingi ng sorry? Wala ka namang kasalanan na. Alam ko, pero nahihiya ako sa nangyari eh. Huwag ka nang mag-alala. Kumain ka na lang. Ngumiti si Kate bago muling bumalik sa ibang bisita. Hindi na nagtagal si Nalin at Veb sa handaan. Habang pauwi, halos hindi nagsasalita si Lynn. Pagdating sa bahay, doon na siya tuluyang bumigay. Ate, umiyak ka na lang kung gusto mo. Hindi ko na alam, Vebs. Nasaktan ko sa sinabi ni Lola. Hindi lang ngayon. Simula bata pa tayo gano'n na siya. Kapag nandyan si Kate, parang wala na siyang ibang nakikita nga po. Huwag mong isipin yun. Paano hindi? Kahit anong gawin ko, si Kate pa rin ang maganda. Si Kate pa rin ang pinupuri. Ako ang laging kinukumpara. Hindi naman ibig sabihin nun, wala ka ng halaga. Minsan gusto ko lang maranasan kung paano tratuhin ng isang magandang babae. Yung may humahanga. Yung may gustong makilala ka. Pero paano? Sarili kong pamilya, alam kung gaano ako kapangit. Hindi agad nakasagot si Vebs. Nakatingin lang siya sa kapatid habang pilit nitong pinupunasan ang mga luhang ayaw ng tumigil. Ate, huwag may kumpara ang sarili mo kay Kate. Magkaiba kayo. Yun nga ang problema. Kahit ayoko, ibang taong gumagawa nun para sa akin. Hindi naman lahat katulad ni Lola. Pero siya ang laging naririnig ko. Bata pa lang tayo, hindi ko na mabilang kung ilang beses niyang sinabi na mas maganda si Kate kaysa sa akin. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Baka concern lang talaga si Lola.
Hindi concern ang tawag dun, Bebs. Panlalait yun. Panlalait sa sarili niyang apo. Napabuntong hininga si Vebs. Wala siyang maisagot dahil alam niyang totoo ang sinasabi ng kapatid. Kahit siya mismo, ilang beses nang narinig ang masasakit na salitang ibinabato ni Lola Dorina kay Lynn. Alam mo kung ano pang pinakamasakit? Hindi yung tinawag niya akong mataba o maitim, kundi yung pakiramdam na parang wala akong maipagmamalaki. Parang kahit anong gawin ko, hindi sapat. Huwag mong isipin yan. Paanong hindi? Kahit sa social media wala akong mapatunayan. Kahit yung mga dati kong kakilala parang ayaw akong pansinin. Ate, minsan naiisip ko tuloy kung ano ba talaga ang mali sa akin. Hindi na napigilan ni Lynn ang mapahagulgol. Mabilis niyang pinunasan ng kanyang mga mata, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pagpatak ng luha. Lumapit si Vebs at marahang hinawakan ng balikat ng kanyang kapatid. Para sa akin, walang mali sa iyo, ate. Ikaw lang ang nagsasabi niyan dahil kapatid kita. Hindi sa ganun. Kasi yun ang totoo. Kung totoo yan, bakit parang walang ibang nakakakita? Saglit na natahimik ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, muling binuksan ni Lynn ang kanyang cellphone. Habang walang imik na nag-i-scroll sa Facebook, sunod-sunod na namang lumabas sa mga larawan ng magagandang babae. Pagkatapos, biglang lumitaw sa kanyang newsfeed ang bagong post ni Kate. Naka-OOTD ito habang nakangiti sa kamera. Ilang minuto pa lang ang nakalipas mula nang maipost yon. Subalit libo na agad ang reactions at daan-daang comments. Tingnan mo. Si Kate na naman. Hay, ang bilis talagang dumami ng likes sa mga post niya. Oo, parang hindi na kailangan ng effort. Mag-post lang siya. Ang dami nang humahanga. Tahimik na tinignan ni Lynn ang comment section. Halos lahat may papuri sa ganda ni Kate. May ilan pang nagtatanong kung may boyfriend na ba ito at may iba ring hayagang nanliligaw sa comments. Unti-unti niyang ibinaba ang cellphone. Alam mo, Vebs, gusto ko lang maranasan kahit isang beses. Ha? Ang alin? Yung may taong matutuwa kapag nag-message ako. Yung may maghihintay sa reply ko. Yung may magsasabing maganda ako. Sus, darating din yun, ate. Sa tamang panahon. Hindi ko na yata kaya maghintay. Muli niyang tinignan ang profile ni Kate. Isa-isang binuksan ang mga larawan nito. Puro selfie, OOTD, at mga video sa TikTok ang makikita. Hindi niya namalayang matagal na pala siyang nakatitig sa screen. Ate, bakit ganyan ka makatingin sa profile ni Kate? Hindi agad sumagot si Lynn. Makalipas ang ilang segundo, saka siya huminga ng malalim at bahagyang napangiti. Ngunit hindi yun ngiting saya. Para yung ngiting may binubuong plano. May naisip lang ako. Pero hindi ko pa sasabihin. Nagtaka si Vev sa naging reaksyon ng kapatid. Subalit hindi na siya nagtanong pa. Samantala, nanatiling nakabukas ang profile ni Kate sa cellphone ni Lynn habang tahimik niyang tinitignan ang bawat larawan nito. Hindi niya alam na ang simpleng ideyang nabuo sa isip niya ng gabing yon ang magiging simula ng isang kasinungalingan na babago sa buhay nilang lahat. Kinabukasan, Vebs, simula kagabi may isang bagay akong hindi maalis sa isip ko. Gusto ko sanang subukan kung may magkaka-interes ba talaga sa akin. Yung kahit may makilala lang sana akong ibang tao. Aba, malaking development yan, ate. Akala ko pagkatapos na nangyari kahapon, ayaw mo na makipagkilala kahit kanino. Ano bang nagpabago sa isip mo? Ewan ko rin. Siguro napagod na lang ako maawa sa sarili ko. Ayoko ng puro reklamo. Pero wala naman akong ginagawa para subukan baguhin ang sitwasyon ko. Yan! Yan ang gusto kong marinig. Hindi mo malalaman ang mangyayari kung hindi ka susubok. Tsaka, sabi ko naman sa'yo, di ba? May tao talagang hindi lang sa mukha tumitingin.
Sana nga. Kasi gusto ko lang maranasan na may taong kusang magme-message sa akin at gustong makilala kung sino talaga ako. Mahigit 10 minuto silang nag-usap tungkol sa mga taong nakikilala sa internet. Habang nagsasalita si Vebs, tahimik namang nakikinig si Lynn. Ngayon lang niya naisip na baka may ibang paraan para magkaroon ng bagong kakilala bukod sa Facebook. Hindi man mawala ang takot niya na baka muli siyang hindi pansinin, mas nanaigang kagustuhan niyang subukan kesa ang manatiling walang ginagawa. May ginagamit ang mga kaibigan ko eh. Dating app. Hindi naman lahat doon naghahanap agad ng asawa. Yung iba gusto lang talaga ng kausap o bagong kakilala. Talaga? Akala ko puro landian lang ang laman ng mga app na ganun. Depende sa gumagamit. Kung maayos ka makipag-usap at marunong kang umiwas sa mga bastos, marami ka rin makikilalang matitino. Nakakakaba pa rin. Baka pagtawanan lang din ako kapag nakita nila ang profile ko. Ate, huwag mo agad isipin ang pinakamasama. Wala namang mawawala kung susubukan mo. Kapag ayaw mo, pwede mo namang burahin ang account. Sige, total wala rin naman akong ginagawa ngayong araw. Magkatabing umupo ang magkapatid habang dina-download ni Vebs ang Bumble sa cellphone ni Lynn. Habang hinihintay nilang matapos ang pag-install, ipinaliwanag ni Vebs kung paano gumagana ang app. Sinabi niyang kailangang kumpleto ang profile at dapat maayos ang litrato dahil yon ang unang napapansin ng mga gumagamit. Tahimik na nakikinig si Lynn habang unti-unting kinakabahan sa susunod nilang gagawin. Ayan, gumawa ka na ng account. Gamitin mo ang tunay mong pangalan ha. Mas maganda pa rin yung honest ka sa umpisa. Bahala na. Wala naman akong itatago. Kung may magkakagusto, gusto ko yung kilala talaga kung sino ko. Yan ang tamang mindset. Oh, lagay mo na rin birthday mo ha, tsaka yung mga hilig mo. Nilagay ko na. Mahilig sa movies, mahilig sa music, tsaka gusto kong magluto kahit hindi pa ako masyadong magaling. Huwag mo sabihin hindi ka magaling. Sabihin mo, nag-aaral ka pa. Mas maganda yung pakinggan. Ikaw talaga, pati profile ko gusto mong ayusin. Natural. Ayoko mukhang assignment sa school ang profile mo, no? Napangiti si Lynn sa biro ng kapatid. Ilang araw na rin mula nang huli siyang tumawa ng ganon. Pagdating sa profile picture, matagal siyang natigilan. Halos lahat ng selfie sa gallery niya ay ayaw niyang gamitin. May nakikita siyang mali sa bawat larawan. Sa isa, halata raw ang kanyang bilbil. Sa isa naman, kita mga tigyawat sa pisngi. Kahit anong piliin niya, pakiramdam niya hindi yun sapat. Vebs, parang wala akong matinong picture. Lahat yata ng kuha ko gusto kong burahin. Ate, normal lang naman ang mga picture mo. Ikaw lang ang masyadong mapanuri sa sarili mo eh. Ewan ko ba, kapag akong tumitingin ang dami kong napapansing mali. Kaya nga minsan kailangan mong tigilan ng kakapuna sa sarili mo. Hindi mo mabibigyan ng chance ang ibang tao na makilala ka kung ikaw mismo ayaw mo makita ang maganda sa sarili mo. Matagal na pinagmasdan ni Lynn ang screen ng kanyang cellphone bago siya tuluyang pumili ng pinakasimpleng selfie sa gallery. Hindi man yun ang pinakagusto niyang larawan, yun na ang pinakakaya niyang ipakita. Nang matapos ang profile, bahagya siyang napangiti habang nakatingin sa bagong account na ginawa niya. Bahala na. Sana may mangyari namang maganda kahit minsan. Malay mo ate, minsan nagsisimula sa simpleng pagkakataon ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Inilapag ni Lynn ang cellphone sa kanyang kandungan at muling tinignan ang profile na ginawa nila. Hindi man siya sigurado sa magiging resulta, mas pinili niyang subukan kesa manatiling nakakulong sa pag-aalinlangan. Ilang sandali pa, sinubukan na niling gamitin ang dating app. Isa-isang lumabas sa screen ng iba't ibang profile ng mga lalaki. May mga guro, empleyado sa opisina, negosyante, at maging mga seaman. Tahimik lang siyang nagbabasa ng mga nakasulat sa kanilang profile habang paminsan-minsang napapangiti. Grabe, ang dami pala talagang gumagamit nito. Nakala ko dati konti lang.
Oh, sinabi ko naman sa'yo eh. Yung iba nga dyan pa nakikilalang nagiging asawa nila. Huwag ka nga magbiro. Ang bilis mo namang umabot sa asawa. Hindi ako nagbibiro. Pero syempre, hindi lahat matino. Kaya kailangan mong maging maingat. Oo naman, hindi rin ako basta-basta magtitiwala, no? Isa pa, huwag ka ma-pressure. Hindi ibig sabihin na wala pang nagmamatch sa'yo ngayon, wala nang pag-asa. Ang bilis mo namang sabihin yan. Kagagawa pa lang natin ng account. Kilala kita eh. Baka mamaya 5 minuto pa lang sabihin mo wala nang pag-asa. Napatawa si Lynn at bahagyang hinampas sa braso ang kapatid. Ang sama mo talaga. Pero totoo naman. Napailing na lang si Lynn habang muling ibinaba ang tingin sa cellphone. Isa-isa niyang tiningnan ang mga profile na lumalabas. Umaasang baka sa dami ng taong gumagamit ng app, may isang taong handang magsimula ng simpleng usapan sa kanya. Lumipas ang halos 1 linggo, araw-araw na binubuksan ni Lynn ang dating app pagkagising at bago matulog. Sa bawat notification na naririnig niya, umaasa siyang may bagong match o mensaheng naghihintay sa kanya. Ngunit sa bawat pagbukas niya ng app, ganun pa rin ang nakikita niya. Wala ni isang lalaking nagpapakita ng interes na makilala siya. Habang tumatagal, unti-unting nawawala ang saya at pag-asang naramdaman niya nung una nilang ginawa ang account. Debs, 1 linggo na pero wala pa rin. Ha? Naku, huwag ka mawalan agad ng pag-asa. Baka matagal lang talaga, ate. Wala talaga. Kahit isang match, wala. Patingin nga. Iniabot ni Lynn ang cellphone. Ilang segundo yung tinignan ni Vebs bago niya ibinalik sa kapatid. Ate, huwag ka magagalit ha. Feeling ko, nasa profile picture ang problema. Bakit? Totoo naman ang picture ko. Hindi ko sinasabing peke. Ang sinasabi ko, hindi ito nakakakuha ng atensyon. Ibig mong sabihin, pangit talaga ako. Ikaw talaga? Hindi yun ang sinabi ko, ate. Yan din ang ibig sabihin nun. Hindi. Ang gusto ko sabihin, tingnan mo muna kung paano gumawa ng profile ng ibang babae. Binuksan ni Vebs ang ilang profile sa dating app. Isa-isang ipinakita kay Lynn ang mga litrato ng iba't ibang babae. May nakasuot ng simpleng dress, may naka-OOTD, may nasa beach, at mayroon ding mga selfie na maayos ang mukha. Oh, napansin mo? Confident silang magpicture. Madali lang maging confident kung maganda ka. Ate, subukan muna nating ayusin ang picture mo. Malay mo, yun lang ang kulang. Hindi na kumontra si Lynn. Pumasok siya sa kanyang kwarto at nagpalit ng damit. Pinili niya ang pinakamaayos niyang blouse at nagsuklay ng maigi. Naglagay din siya ng kaunting pulbo at lipstick bago muling lumabas. O ayan, mas fresh ka na. Sus, huwag mo nga akong bulahin. Hindi nga. Halika, picturean kita. Ilang beses siyang kinuhanan ni Vebs ng litrato. Pinatayo siya sa tabi ng bintana. Pagkatapos, sa may pinto at sa sala. Sinubukan pa niyang turuan si Lynn kung paano ngumiti at tumingin sa kamera. Pagkatapos, sabay nilang tinignan ang mga kuha. Unti-unting nawala ang ngiti ni Lynn. Wala talaga. Bakit? Kahit anong gawin natin, ako pa rin to eh. Ate, huwag na. Nakakahiya lang. Isa-isa niyang binurang lahat ng larawan. Napabuntong hininga si Vebs, subalit wala na rin siyang maisip na maipapayo. Habang hawak ang cellphone, biglang napunta ang tingin ni Lynn sa Facebook. Lumabas sa kanyang newsfeed ang bagong post ni Kate. Naka-OOTD dito at nakangiti sa kamera. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas mula nang i-upload ang larawan. Ngunit daan-daang reactions na agad ang natanggap nito. Hindi maalis ni Lynn ang tingin sa larawan ng kanyang pinsan. Ate, may iniisip ka na naman. Vebs, paano kung picture ni Kate ang gamitin ko? Ate, seryoso ka ba? Hindi ko naman siya sisiraan eh.
Gusto ko lang malaman kung may magkakagusto ba sa akin kapag mukha na magandang babae ang nakikita nila. Hindi agad nakasagot si Bebs. Alam niyang mali ang naisip ni Lynn. Ngunit nakita rin niyang matinding lungkot at desperasyong nakaukit sa mukha ng kanyang kapatid. Ilang beses niyang tiningnan ang mukha ng kapatid na parang naghihintay ng sagot. Kitang-kita niyang seryoso si Lynn at hindi yun simpleng biro. Ate, alam mong mali yan, di ba? Alam ko. Eh bakit mo pa naiisip? Kasi pagod na ako maging ako, Vebs. Huwag mo sabihin yan, ate. Yun ang totoo. Simula bata pa tayo, wala akong ibang narinig kundi kumpara kay Kate. Ngayon sinubukan ko maging totoo sa dating app pero wala pa rin pumansin. Ano pa bang dapat kong gawin? Baka hindi pa lang dumarating yung tamang tao. Ilang beses ko na rin sinabi sa sarili ko yan. Pero habang tumatagal, lalo lang akong nawawala ng pag-asa. Nagkatinginan ng magkapatid. Ramdam ni Vebs ang bigat ng loob ni Lynn. Bilang kapatid, gusto niya itong pigilan. Ngunit bilang taong araw-araw ding nakikitang nasasaktan si Lynn dahil sa pangungutya at pagkukumpara, hindi rin niya magawang isawalang bahala ang nararamdaman nito. Eh kung sakaling gawin mo yan, hanggang kailan mo itatago ang totoo? Hindi ko alam. Teka, paano kung may gusto makipagkita sa'yo, ate? Simple lang. Iiwasan ko muna. Pero hanggang kailan? Hanggang kaya. Ate, delikado yung iniisip mo. Hindi naman ako manghihingi ng pera. Hindi rin ako manluloko. Gusto ko lang maranasan kung anong pakiramdam na may taong interesado sa akin. Pero hindi ikaw makikilala nila. Kahit sandali lang, gusto kong maranasan. Napabuntong hininga si Bebs. Alam niyang mali ang plano ng kapatid, ngunit nakikita rin niyang matagal na itong kinakain ng insecurities. Ilang minuto silang walang imik bago muling nagsalita si Lynn. Tutulungan mo ba ako? Hindi ko alam kung tama pa bang pumayag ako. Ikaw lang ang pagsasabihan ko nito eh. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Pero kapag may nangyaring hindi maganda, huwag mo sabihin hindi kita binalaan, ate, ha? Hindi ko sasabihin. O sige, pero isang beses lang kita tutulungan. Kapag lumala to, ikaw nang bahala. Bahagyang napangiti si Lynn. Agad niyang binuksan ang Facebook account ni Kate. Halos araw-araw, may bagong larawan itong ina-upload. May mga selfie, OOTD, at mga litrato habang nagtitiktok. Public pala halos lahat ng post niya. Huwag yung sobrang sexy ha, baka pagdudahan. Isa-isa nilang tinignan ang mga larawan hanggang sa may napili sila na simpleng selfie ni Kate na nakangiti sa kamera. Eto na lang, parang natural lang, di ba? Binura ni Lynn ang account na ginawa niya gamit ang tunay niyang pangalan. Pagkatapos, gumawa siya ng panibagong account. Anong ilalagay mong pangalan? Teka, mag-iisip ako. Huwag yung kapareho ni Kate, ha? Saglit siyang nag-isip bago tuluyang nag-type. Angela, hindi rin masyadong kakaiba, di ba? Sige. Matapos maayos ang account, inilagay niya ang napiling larawan ni Kate bilang profile picture. Pinunurin niya ang ilang impormasyon sa profile bago tuluyang isave ang account. Tahimik na pinagmasdan ni Lynn ang bagong profile. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o makukonsensya. Ate, tandaan mo ha, huwag kang masyadong magpapalalim ng usapan. Bakit? Baka mamaya ma-fall ka. Anong ma-fall? Hindi nga ako kilala ng mga yun. Diyan nagsisimula ang gulo eh. Hindi ako iibig sa taong hindi ko pa nakikita. Kung bahala, basta ako sinasabi ko lang sa'yo. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula nang lumabas sa mga profile ng iba't ibang lalaki. Isa-isa silang tinignan ni Lynn at paminsan-minsang nagsaswipe habang tahimik lang na nakaupo si Vev sa tabi niya. Hindi pa man nagtatagal, may lumabas na notification. May unang nagpakita ng interes sa account ni Angela.
Napangiti si Lynn at hindi niya napigilang mapahawak sa dibdib. Vebs, may nag-like na. Napatingin si Vev sa screen at bahagyang napangiti. Oh, sabi ko sa iyo eh. Hindi natuloy ni Lynn ang sasabihin. Tahimik niyang pinagmasdan ang notification habang unti-unting bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may taong nagpakita ng interes sa babaeng nakikita sa larawan. At yun lang ang sapat para mapangiti siya bago niya marahang pinindot ang accept. Vebs, may nag-message. Hala, ang bilis naman. Sino? Teka, Lance ang pangalan niya. Sige, buksan mo na, dali. Kanina ka pa excited magkaroon ng kausap tapos ngayon meron na. Natutulala ka lang. Baka bastos. Masahin mo muna. Dahan-dahang binuksan ni Lynn ang chat. Sandali siyang natigilan nang mabasa ang unang mensahe. Ang sabi niya, "Hi Angela, ang ganda ng smile mo sa profile picture. Sana wag kang magalit na nag-message ako." Magalang naman. O sige, mag-reply ka. Ha? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Simple lang, batiin mo rin. Mahigit 5 minuto pang nag-isip si Lynn bago niya tuluyang i-type ang kanyang unang reply. Ilang segundo lang ang lumipas, agad ding sumagot si Lance. Doon nagsimula ang mahaba nilang pag-uusap. Napansin agad ni Lynn na iba ito sa mga lalaking inaasahan niyang makakausap. Hindi ito bastos, hindi rin ito mapilit. Mas interesado itong kilalanin ng babaeng nasa kabilang screen kaysa sa panlabas nitong anyo. Salamat sa pag-reply. Akala ko hindi mo napapansin ng message ko eh. Hindi naman ako ganun. Alam mo bang bihira akong maunang mag-message? Bakit naman? Nahihiya kasi ako eh. Talaga? Hindi halata. Hindi lang siguro ako sanay. Mas gusto ko kasing maayos ang usapan kesa puro bulahan. Lumipas ang mahigit 1 oras na hindi nila namalayang tuloy-tuloy ang kanilang pag-uusap. Nagtanungan sila tungkol sa trabaho, mga hilig, at paboritong pagkain. Sa bawat sagot ni Lance, lalong napapansin ni Lynn ang pagiging magalang nito. Kahit minsan, hindi ito humingi ng litrato o nagsabi ng anumang bastos na salita. Pwede bang magtanong? Sige, ano ba yon? Single ka ba? Biglang napatingin si Lynn kay Vebs. Anong isasagot ko? Di yung nasa profile mo. Nakakakonsensya. Ate, kalma lang. Huminga ng malalim si Lynn bago muling tumingin sa screen. Oo, single ako. Pareho pala tayo. Hindi napigilan ni Lynn ang mapangiti. Habang tumatagal ang usapan, unti-unti niyang nakakalimutang hindi siya si Angela. Sa bawat mensaheng natatanggap niya mula kay Lance, pakiramdam niya siya mismo ang pinapahalagahan nito. Ngunit sa tuwing napapatingin siya sa profile picture ni Kate, bumabalik ang konsensyang pilit niyang isinasantabi. Lumipas ang ilang araw at halos gabi-gabi nang nag-uusap si Lynn at Lance sa Bumble. Hindi na malaya ni Lynn na nasasanay na siyang hintayin ang mga mensahe nito. Sa bawat pagpasok ng notification, kusa na lang siyang napapangiti. Angela, may sasabihin sana ako. Hindi kasi ako masyadong nagbubukas ng Bumble. Paminsan-minsan ko lang talaga chinecheck. Ganun ba? Oo, kung okay lang sa'yo, pwede ba tayong lumipat sa Messenger? Mas madali kasi akong mag-reply doon. Biglang natigilan si Lynn. Mabilis niyang ibinaba ang cellphone at nilingon si Vebs na nanonood ng video sa kabilang sofa. Vebs, may problema. Bakit? Ano nangyari? Gusto niyang lumipat sa Messenger. Di gumawa tayo ng Facebook account. Anong account? Wala namang Facebook si Angela. Madali lang yan. Gagawa ulit tayo. Paano kung may makakita? Di private natin. Problema ba yun? Tsaka, huwag kang tatanggap ng iba. Si Lance lang. Tingin mo ba hindi siya magtataka?
Sabihin mo bago lang ang account mo, kaya wala pang laman. Tumango si Lynn kahit kinakabahan. Binuksan ni Vebs ang Facebook at tinulungan siyang gumawa ng panibagong account gamit ang pangalang Angela. Ginamit nilang parehong larawan ni Kate bilang profile picture at nilagyan ng simpleng cover photo. Wala silang in-upload na ibang larawan at wala ring nilagay na anumang personal na impormasyon maliban sa pangalan. Pagkatapos, isa-isang inayos ni Vebs ang privacy settings ng account. O ayan, private na. Sigurado ka? Oo, hindi makikita ng ibang profile mo. Huwag ka lang basta tatanggap ng friend request ha, para walang makalata. Huminga ng malalim si Lynn bago muling binalikan ang Bumble. O sige, eto na lang ang messenger ko. Hindi nagtagal, dumating ang notification ng friend request mula kay Lance. Agad niya itong tinanggap at doon na sila nagpatuloy ng usapan. Salamat ah, mas komportable kasi ako mag-chat dito. Nga pala, napansin ko, bago lang yata ang account mo. Oo, matagal kasi akong walang Facebook. Gumawa lang ulit ako. Ah, kaya pala. Akala ko dami account. Hindi naman. Buti naman. Ang mahalaga, dito na tayo magkausap. Napangiti si Lynn. Kahit nagsisinungaling siya, gumaan ang pakiramdam niya nang hindi nagduda si Lance. Lumipas ang mahigit 1 oras na tuloy-tuloy ang kanilang pag-uusap. Bago sila magpaalam sa isa't isa, muling nagpadala ng mensahe si Lance. Angela, pwede ba kitang i-video call kahit sandali lang? Gusto lang kitang makita. Parang biglang tumigil ang tibok ng puso ni Lynn. Mahigpit niyang hinawakan ng cellphone bago dahan-dahang lumingon kay Vebs. Vebs, eto na. Gusto niyang makipag-video call. Nagkatinginan ng magkapatid habang tahimik na hinihintay ni Lance ang kanyang sagot. Kalma lang ate, sabihin mo na yung napag-usapan natin ng isang araw. Nakakakonsensya na, Vebs eh. Alam ko, pero kung gusto mong ipagpatuloy ang usapan nyo, wala ka na ibang dahilan na pwedeng sabihin. Tsaka hello, ikaw naman ang may gusto nito, di ba? Huminga ng malalim si Lynn bago muling tumingin sa cellphone. Ilang beses pa niyang binura at isinulat ang kanyang isasagot bago niya tuluyang pindutin ang send. Pasensya ka na, Lance. Nahulog kasi yung cellphone ko ng 1 linggo. Basag yung front camera kaya hindi talaga ako makapag-video call. Naku, akala ko kung ano na eh. Okay lang yon. Ang importante, nakakapag-usap pa rin tayo. Napangiti si Lynn. Akala niya matatapos na ron ang usapan. Ngunit may isa pang mensahe ang dumating. Kapag gusto kita makita, mag-send ka na lang ng selfie mo paminsan-minsan. Kahit isa lang, sapat na sa akin. Nawala ang ngiti ni Lynn. Muli siyang napatingin kay Vebs. Selfie naman ang hinihingi. May mga picture naman si Kate ah. Hanggang kailan ko kaya ito magagawa? Huwag mo munang isipin yun. Ang mahalaga, makasagot ka ngayon. Tahimik na binuksan ni Lynn ang Facebook profile ni Kate. Isa-isa niyang tinignan ang mga bagong selfie nito hanggang may napili siyang isang simpleng larawan na kuha lang sa loob ng kwarto. Ilang sandali niya yung pinagmasdan bago niya tuluyang i-download at ipadala kay Lance at hindi nagtagal, nag-reply ito. Ang ganda mo talaga. Salamat sa selfie. Good night, Angela. Mahigpit na napahawak si Lynn sa cellphone. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa natanggap na papuri o mas lalo lang siyang kakainin ng konsensya habang nakatitig sa larawang hindi naman talaga kanya. Nang sumunod na araw, Angela, may hihilingin sana ako sa'yo. Ha? Naku, kinakabahan tuloy ako. Ano ba yan? Baka mamaya kung ano na naman ang hiling mo ha. Hindi naman. Nangangako akong wala akong ipapagawa sa'yo na hindi ka komportable. Sige nga, sabihin mo na. Pwede ba tayong mag-usap sa voice call? Kahit saglit lang. Kahit 5 minuto lang bago tayo matulog. Biglang napatigil si Lynn. Ilang segundo siyang nakatitig sa screen ng cellphone bago niya yon ipinakita kay Vebs. Vebs, gusto niya raw mag-voice call. Di pumayag ka.
Kinakabahan ako eh. Bakit ka kakabahan? Hindi ka naman niya makikita. Pero baka ma-disappoint siya sa boses ko. Ate, ano bang mali sa boses mo? Hindi naman paos, hindi rin naman nakakairita. Natural lang. Saka, magandang boses mo, no? Ewan ko ba, simula nang gawin ko tong account na to, parang lahat na lang kinatatakutan ko. Mas matakot ka kung puro kasinungalingan na lang ang sasabihin mo. Pero kung voice call lang, sarili mo naman boses ang maririnig niya eh. Wala ka namang kailangan baguhin. Tahimik na napabuntong hininga si Lynn. Ilang beses niyang binasa ang mensahe ni Lance bago siya muling nag-type. Pasensya ka na kung hindi ako pumapayag sa video call. Nahihiya rin kasi ako dahil sira pa talagang front camera ng cellphone ko. Angela, hindi naman kita pinipilit sa video call. Naiintindihan ko naman yung dahilan mo. Kaya nga, voice call lang ang hinihingi ko. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Pakiramdam ko kasi mas makikilala natin ang isa't isa kapag naririnig na natin ang isa't isa. Sigurado ka? Baka pagsisihan mo ah. Boses pala kaya yata ako. Baka hindi mo magustuhan ang boses ko. Angela, hindi ako naghahanap ng announcer sa radyo. Ikaw ang gusto kong makausap. Kahit pa anong boses mo, sigurado akong magiging masaya kung marinig ka. Napakagat ng labi si Lynn. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit bigla siyang kinilig sa sinabi ni Lance. Ate, ngumiti ka na naman. Ang corny nga niya eh. Sus, pero kinikilig ka. Hindi ah. Talaga lang ah. As if naman di ko nahalata. Napailing na lang si Lynn bago muling tumingin sa cellphone. O, sige. Pero sandali lang tayo ah. Nahihiya pa talaga ako eh. Okay lang, kahit 5 minuto lang. Promise. Huminga ng malalim si Lynn bago niya pinindot ang voice call. Halos marinig niya ang malakas na tibok ng sarili niyang puso habang naghihintay na sagutin ni Lance ang tawag. Ilang segundo pa ang lumipas. Hello? Nanlaki ang mga mata ni Lynn. Ngayon lang niya narinig ang boses ng binata. Malalim yun ngunit napakalumanay pakinggan. Hello? Sa wakas, narinig din kita. Alam mo ba, mas maganda pala ang boses mo kaysa sa iniisip ko. Naku, wag ka nga mambola. Hindi ako nambobola. Seryoso ako. Ang lambing mo kayang magsalita. Hindi na alam ni Lynn ang isasagot. Tahimik lang siyang napangiti habang patuloy na nakikinig sa boses ni Lance. Lumipas ang ilang linggo at naging bahagi na ng kanilang gabi ang pag-uusap sa voice call. Minsan, 5 minuto lang ang usapan nila. Ngunit kadalasan, umaabot yun ng mahigit 1 oras. Marami silang napagkukwentuhan tungkol sa pamilya, trabaho, mga pangarap at maging sa mga simpleng nangyari sa buong araw nila. Habang tumatagal, mas nakikilala ni Lance ang ugali ni Lynn at mas lalo namang nahuhulog ang loob ni Lynn sa lalaking nasa kabilang linya. Kahit alam niyang nagsimula ang lahat sa isang kasinungalingan, hindi niya napigilang maging masaya sa tuwing maririnig niya ang boses ni Lance na palaging nagtatanong kung kumain na ba siya at kung kumusta ang naging araw niya. Nang sumunod na araw, Angela, napansin mo ba? Parang hindi na kumpleto ang araw ko kapag hindi kita nakakausap. Wag ka nga magbiro. Baka ganyan din ang sinasabi mo sa iba. Wala nang iba, no? Ikaw lang ang kausap ko. Paano mo naman nasabi? Kasi, binura ko na yung Bumble ko. Simula nung lumipat tayo sa Messenger, wala na akong dahilan para buksan pa yun. Napatigil si Lynn sa narinig. Hindi niya inaasahang gagawin yun ni Lance. Binura mo talaga? Oo, hindi na kasi ako interesado pang may makilalang iba. Paano kung bigla akong mawala? Hindi ko naman iniisip yon. Mas gusto kong isipin na magtatagal pa tayong magkausap. Hindi agad nakasagot si Lynn. Bigla siyang nakaramdam ng matinding konsensya. Habang seryoso sila sa bawat salitang sinasabi nito, lalo naman niyang nararamdaman ang bigat ng kasinungalingan na daladala niya. Kinabukasan, muli na naman silang nagkausap sa voice call. Habang nagkukwentuhan, biglang natahimik si Lance na para bang may gustong sabihin.
Angela, may aaminin sana ako. Oh, bakit parang seryoso ka yata? Kasi seryoso talaga ako. Ano ba yan? Kinakabahan tuloy ako. Huwag kang kabahan. Wala naman akong sasabihing masama eh. Oh, sige, nakikinig ako. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung kailan nagsimula. Basta isang araw, napansin ko na lang na ikaw na agad ang hinahanap ko pagising ko sa umaga. Tahimik na nakikinig si Lynn. Ramdam niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Kapag may nangyayaring maganda sa araw ko, ikaw ang unang gusto kong sabihan. Kapag may problema naman ako, ikaw rin ang gusto kong kausap. Lance? Angela, gusto kita. Napapikit si Lynn. Para siyang nawala ng boses sa narinig. Hindi kita pinipilit na sagutin ako agad ha. Gusto ko lang malaman mo kung ano na talaga ang nararamdaman ko. Hindi agad nakasagot si Lynn. Mahigpit niyang hawak ang cellphone habang pilit pinipigilan ang sariling maiyak. Pagkatapos ng tawag, tahimik siyang naupo sa gilid ng kama. Napansin agad ni Vebs ang namumulan niyang mga mata. Ate, umiiyak ka ba? Inamin na niya. Ha? Ano? Hindi ko gets. Gusto na raw niya ako. Talaga? Anong sabi mo? Wala. Bakit wala? Kasi hindi ko na alam kung ano ang tama. Ate, habang tumatagal, lalo ka mahihirapang sabihin ng totoo. Hanggang kailan mo babalak itago yan? Hindi ko rin alam, Vebs. Mukhang nagkamali yata ako sa pinasok ko. Mahigpit na niyakap ni Lynn ang una na habang tuluyang pumatak ang kanyang mga luha. Noon niya unang inamin sa sarili na hindi na lang basta saya ang nararamdaman niya sa tuwing kausap si Lance. Totoo na ang pagmamahal niya rito. Ngunit kasabay ng paglalim ng nararamdaman niya, lalo ring lumalaki ang takot na dumating ang araw na mabunyag ang lahat at tuluyan itong mawala. Lumipas pa ang ilang araw matapos aminin ni Lance ang tunay niyang nararamdaman. Hindi na nagbago ang pakikitungo nito kay Lynn. Sa halip, mas lalo pa itong naging maalaga. Tuwing umaga, may good morning message. Tuwing tanghali, magtatanong kung nakakain na ba siya. At bago matulog, hindi mawawala ang kanilang voice call. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo namang nahihirapan si Lynn. Alam niyang hindi siya ang babaeng minamahal ni Lance. Ngunit hindi rin niya magawang lumayo dahil natatakot siyang mawala ang lalaking unang nagparamdam sa kanya na mahalaga siya. Angela, may napansin ako sa'yo. Naku, ano na naman yun? Kapag tungkol sa sarili mong usapan, parang lagi kang umiiwas. Ha? Paanong umiiwas? Kapag nagtatanong ako tungkol sa pamilya mo o sa mga kaibigan mo, lagi mong binabago ang topic, Hindi naman ah. pero hindi kita pinipilit. Baka may dahilan ka eh. Isa pa pala, gusto na talaga kitang makita. Nanahimik si Lynn. Ramdam niyang hindi na niya kayang paulit-ulit na umiwas. Kahit sandali lang, kahit magkape lang tayo, hindi ako magtatagal. Lance, pwede bang wag muna? Bakit? May problema ba? Wala naman. Ano kasi, Kung wala, bakit parang lagi kang may dahilan? hindi pa talaga ako handa. Ay, sige, hihintayin pa rin kita. Pagkatapos ng tawag, agad na ibinaba ni Lynn ang cellphone. Tahimik siyang napaupo sa sofa habang hawak ang kanyang ulo. Pakiramdam niya, unti-unti nang sumisikip ang mundo niya. Sa bawat pagtanggi niya kay Lance, mas lalo niyang nararamdaman na hindi na magtatagal bago ito magsimulang magtanong at magduda. Ate, hindi na pwedeng puro dahilan ka. Hanggang kailan mo siya paghihintayin? Hindi ko alam. Hindi mo ba naiisip na baka isang araw hanapin ka na lang niya? Yun nga ang kinakatakutan ko eh. Ate, hindi habang buhay tatakbo ka.
Pero kung sasabihin ko ang totoo ngayon, siguradong mawawala siya sa akin. Pero kung hindi mo sasabihin, mas masasaktan siya. Hindi nakasagot si Lynn. Alam niyang tama ang kapatid ngunit wala siyang lakas ng loob na aminin ang katotohanan. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Lance, napansin niyang halos buong araw hindi nagre-reply si Angela. Pagsapit ng hapon, muli siyang nagpadala ng mensahe. Angela, okay ka lang ba? Kanina pa kita iniintay mag-reply. Hindi agad nakasagot si Lynn dahil nasa palengke siya at tumutulong sa kanyang ina. Nang mabasa niyang mensahe pag-uwi, mabilis siyang nag-reply at humingi ng paumanhin. Pasensya ka na, naging busy lang talaga ako. Ayos lang, kinabahan lang ako. Akala ko may nangyari sa'yo. Napangiti si Lynn sa nabasa. Ngunit kasabay noon ang muling pagkirot ng kanyang konsensya. Tahimik na natapos ang tawag ngunit hindi na nakatulog ng maayos si Lynn ng gabing yun. Paulit-ulit na umiikot sa isip niya si Lance at ang posibilidad na anumang araw, tuluyan ng mabubunyag ang kasinungalingang matagal na niyang itinatago. Kinabukasan, mas maaga pang tumawag si Lance. Habang nasa kwarto si Lynn, agad niyang sinuot ang earphones upang hindi marinig ng iba ang kanilang usapan. Ilang sandali silang nagkamustahan bago muling naging seryoso ang boses ng binata. Angela, pwede ba kitang tanungin ulit? Alam ko na yata kung ano yun. Kahit na alam mo na, sasabihin ko pa rin. Angela, mahalaga ka sa akin. Sana naman makita mo yun o di kaya maramdaman. Baka sinasabi mo lang yan dahil hindi pa tayo nagkikita. Baka nai-inlove ka na masyado sa picture ko. Hindi. Habang tumatagal kasi, mas lalo kong nagugustuhan yung ugali mo. Yung paraan ng pagsasalita mo. Yung pag-aalaga mo sa akin kapag pagod ako. Hindi na yung tungkol sa itsura. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Lynn. Pakiramdam niya, lalo siyang sinasaktan ng bawat salitang naririnig dahil alam niyang hindi si Kate ang minahal ni Lance, kundi ang totoong pagkatao niya. Angela, hindi pa rin ako susuko sa panliligaw sa'yo. Hindi kita minamadali. Kahit tumanggi ka, hindi kita pipilitin. Gusto ko lang malaman mo na seryoso ako. Napapikit si Lynn habang pinipigilan ng pag-iyak. Gusto niyang sabihin ang buong katotohanan, ngunit natakot siyang sa oras na gawin niya yon, tuluyang mawasak ang lahat. Lance, hindi ko alam kung deserve ko ba yung pagmamahal na binibigay mo. Walang taong kailangan maging perpekto para mahalin ka. Napahikbi si Lynn. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Kung sakaling may mga bagay kang malaman tungkol sa akin balang araw, sana wag mo muna akong husgahan. Promise, pakikinggan muna kita bago ko maniwala sa kahit ano. Kung ganun, sinasagot na kita. Sandaling natahimik si Lance. Para bang hindi siya makapaniwala sa narinig. Teka, seryoso ka ba? Oo, Hindi ka nantitrip? hindi. Kailan ba kita pinagtripan? Angela, salamat. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Napatawa si Lynn kasabay ng pagpuna sa kanyang mga luha. Huwag mo akong paiiyakin. Hindi. Ang gusto ko, lagi kitang mapapangiti. Matapos ang tawag, ilang minutong nanatiling nakatitig si Lynn sa kisame ng kanyang kwarto. Masaya siya dahil sa wakas, nasagot na niya ang lalaking mahal niya. Subalit kasabay ng saya, ang matinding takot na anumang oras, maaaring gumuho ang lahat dahil sa kasinungalingan na siya mismo ang nagsimula. Nang sumunod na araw, Angela, next week nasa city ako. Bibilang ko ng regalo si Lola para sa birthday niya. Baka naman pwede na tayong magkita kahit saglit. Lance, pasensya ka na talaga. Ha? Bakit? May importante ka bang lakad? Oo biglaan kasi kailangan kong umuwi ng probinsya kasama si Mama. Akala ko dito ka lang nakatira. Dito naman talaga pero
May kamag-anak kaming nagkasakit kaya kailangan naming puntahan. Ganun ba? Kailan ka babalik? Hindi ko pa alam eh. Ay, kahit isang oras lang sana bago ka umalis. Tagal na natin magkausap pero hanggang ngayon, boses mo pa lang ang alam ko. Gusto lang talaga kitang makita kahit saglit. Wag muna, Lance. Hindi talaga pwede. May mali ba ako nagawa? Sabihin mo lang. Kung may nasabi akong hindi mo nagustuhan, babawi ako. Wala kang ginawang mali. Mabait ka nga masyado sa akin eh. Kung wala naman pala, bakit parang ang hirap mong abutin? Hindi pa lang talaga ngayon. Ay, sige, hintayin kita kahit gaano katagal. Pagdating ko sa probinsya, baka mahina ang signal. Baka hindi rin ako makapag-reply agad ah. Okay lang, ang importante, mag-ingat ka. Ikaw rin. Angela, Bakit? mamimiss kita. I love you. Mamimiss din kita, Lance. Pagkatapos ng usapang yon, hindi na muling nag-online si Lynn. Pinilit niyang umiwas dahil alam niyang habang mas humahaba ang usapan nila ni Lance, lalo lamang siyang mahihirapang dalhin ang kasinungalingan. Samantala, ilang araw ang lumipas at nagtungo naman si Lance sa isang malaking mall upang bumili ng regalo para sa nalalapit na kaarawan ng kanyang lola. Habang naglalakad siya sa ikalawang palapag, bigla siyang napatigil nang makita niyang babaeng ilang buwan na niyang hinihintay na makaharap. Angela? Angela, sandali! Napalingon si Kate sa direksyon ng boses. Po? Ako ba ang tinatawag nyo? Ikaw nga, akala ko nasa probinsya ka. Bakit ka nandito? Ha? Pasensya na pero sa tingin ko nagkakamali kayo. Huwag ka nga magbiro. Ako to, si Lance, ang boyfriend mo. Ano? Hindi po talaga kita kilala. Angela, tigilan mo na yan. Hindi nakakatawa to. Hindi ako si Angela. Kate ang pangalan ko. Ano? Bakit mo ako itinatanggi? Ako nga to, si Lance. Kuya, seryoso po ako. Hindi tayo magkakilala. Pero ilang buwan tayo magkausap. Halos gabi-gabi tayo magkausap sa voice call. Tapos ngayon sasabihin mong hindi mo ako kilala? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Angela, tumingin ka sa akin. Ako to. Ano ba nangyayari sa'yo? Kuya, natatakot na ako. Lumayo po kayo sa akin. Biglang lumapit ang boyfriend ni Kate at inakbayan siya habang hinarangan si Lance. Sa isip ng binata, yun na ang malinaw na patunay na may iba ng lalaki ang babaeng minamahal niya. Kaya pala ayaw mo ako makita. Kaya pala puro dahilan ang sinasabi mo dahil niloloko mo lang pala ako. Ano ba? Tama na. Huwag mo akong gawing tanga. Sinabi mo pang mamimiss mo ako bago ka umalis. Hindi ako yon. Ano bang sinasabi mo? Hindi na nakapagpigil si Lance. Sa sobrang galit at sakit ng nararamdaman niya, malakas niyang sinuntok ang boyfriend ni Kate. Napasigaw si Kate. Tama na, pwede ba? Ano bang ginawa namin sa'yo? Hindi nagtagal dumating ang mga kaibigan ng boyfriend na nasa kabilang tindahan. Nang makita nilang duguan ang kanilang kasama, agad nilang pinalibutan si Lance. Pinagtulungan nilang bugbugin ang binata. Kahit pilit niyang nilabanan ang mga suntok na sunod-sunod na tumatama sa kanyang mukha at katawan, hindi niya kinaya ang dami ng kalaban. Angela, sabihin mo sa kanilang totoo. Sabihin mong boyfriend mo ako. Hindi kita kilala. Maniwala ka. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Bakit mo ginawa sa akin to? Minahal kita ng totoo. Bakit tinayaan mong mangyari to? Patuloy ang pagbagsak ng mga suntok kay Lance. Sa isang malakas na suntok na tumama sa kanyang mukha, narinig niya ang malutong na tunog mula sa kanyang ilong. Napahawak siya rito habang mabilis na umaagos ang dugo sa kanyang mga kamay. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa malamig na sahig ng mall. Sa huling pagkakataon bago siya mawala ng ulirat, si Kate pa rin ang nakikita niyang nakatayo sa harapan. At buong akala niya, ang babaeng pinakamamahal niya ang kusang tumalikod at nagkunwaring hindi siya kilala.
hanggang sa magmadaling lumapit ang mga gwardya ng mall upang awatin ang kaguluhan. Pinaghiwalay nila ang magkabilang panig at agad na pinalayo ang mga lalaking nambugbog kay Lance. Samantala, nakaandusay naman sa sahigang binata habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang ilong. Halos hindi na niya maimulat ang kanyang mga mata sa tindi ng sakit, ngunit pilit pa rin niyang hinanap ng tingin si Kate. Angela, kahit isang beses lang, tignan mo naman ako. Sabihin mo lang sa kanila na boyfriend mo ako. Yun lang ang inihiling ko. Kuya, naaawa na ako sa'yo, pero hindi talaga kita kilala. Kung may babaeng nanloko sa'yo, hindi ako yon. Nagkakamali kayo. Paano ako magkakamali? Ikaw ang nasa picture. Ikaw yung kausap ko gabi-gabi. Ikaw yung nagsabing mamimiss mo ako bago ka umalis. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla mo na lang ako tinatanggi. Kung totoo man ang sinasabi mo, ibig sabihin, may ibang taong gumagamit na mukha ko. Maniwala ka. Ngayon lang kita nakita. Hindi na ako naniniwala. Sobra na yung mga dahilan mo. Kahit anong sabihin mo, alam kong ikaw si Angela. Hindi na nakapagsalita si Kate. Nakatingin lang siya sa duguang lalaki habang hindi niya maintindihan kung bakit kumbinsidong-kumbinsido ito sa mga paratang nito. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang ambulansya. Isinakay si Lance at mabilis na dinala sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa biyahe, paulit-ulit pa rin bumabalik sa isip niya ang mukha ni Kate at ang bawat salitang narinig niya rito. Para sa kanya, hindi lamang siya ipinagpalit. Pinahiya pa siya sa harap ng maraming tao at hinayaang bugbugin ng walang kahit isang salitang pagtatanggol. Kinagabihan, dumating sa ospital ang kanyang Lola Pilar matapos ipaalam ng ospital ang nangyari. Pagpasok pa lamang nito sa silid, agad siyang napahinto nang makita ang kalagayan ng kanyang apo. Apo, sino ang gumawa nito sa'yo? Halos hindi na kita makilala. Puro pasa ang mukha mo at halos hindi ka na makapagsalita. Lola, akala ko magiging masayang araw na to. Akala ko makikita ko na rin sa wakas ang babaeng mahal ko. Hindi ko inakala na ganito pala ang mangyayari. Gusto kong maintindihan kung bakit ka umabot sa ganyang kalagayan, Apo. Sabihin mo sa akin ang lahat. Pumunta ako sa mall para bumili ng regalo sa birthday mo. Tapos nakita ko siya. Kaya pala niya ako iniiwasan kasi may iba na pala siyang mahal. Tinanong mo ba muna siya? Opo, ilang beses ko siyang tinawag. Ilang beses kong sinabi ang pangalan niya. Pero ang isinagot lang niya sa akin, hindi niya raw ako kilala. Pagkatapos ng lahat para akong estranghero. Habang pinapaliwanag kong sarili ko, yakap-yakap pa siya ng lalaking kasama niya. Tapos nang hindi ko na napigilan ang galit ko, pinagtulungan na nila akong bugbugin. Ano? At hinayaan ka lang niyang saktan? Yun ang pinakamasakit. Kahit isang beses lang sana sabihin niyang boyfriend niya ako. Kahit pigilan man lang niya sila. Pero wala. Hinayaan niya lang ako nakahandusay sa sahig habang paulit-ulit ko siyang tinatawag. Apo, tignan mo ang sarili mo ngayon. Nabalian ka ng ilong. Kailangan ka pang operahan. Ito ba ang isinukli ng babaeng minahal mo ng tapat? Hindi ko na alam kung saan ako nagkulang. Minahal ko lang naman siya ng totoo eh. Hindi ko siya sinaktan. Hindi ko siya niloko. Pero sa huli, ako pa nagmukhang baliw sa harap ng maraming tao. Unti-unting kumuyom ang kamao ni Lola Pilar. Habang pinagmamasdan niya ang apo, mas lalo lamang nag-aalab ang galit sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap na matapos ibigay ni Lance ang buong puso nito, ang kapalit ay kahihiyan, pambubugbog, at halos pagkamatay. Tahimik siyang tumayo at muling tumingin sa larawan ni Kate na nakasave pa sa cellphone ng kanyang apo. Ako na ang bahala sa babaeng yan. Natahimik si Lance. Wala na siyang lakas upang magtanong pa.
Unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang si Lola Pilar mahigpit na hawak ang cellphone. Nakatitig sa larawan ng babaeng pinaniniwalaan niyang sumira sa buhay ng kanyang apo. Makalipas ang ilang araw matapos maoperahan si Lance, nakauwi na rin siya sa bahay ng kanyang Lola Pilar sa probinsya. Tahimik siyang nagpapagaling habang hindi pa rin maalis sa isip niya ang nangyari sa mall. Halos hindi na rin siya humawak ng cellphone. Pakiramdam niya, wala na ring saysay na buksan pa ang messenger dahil sigurado siyang wala na siyang maririnig mula sa babaeng buong puso niyang minahal dahil binlock niya na ito. Apo, kumusta na ang pakiramdam mo? Masakit pa rin ba ang ilong mo? Mas kaya ko na po yung sakit ng operasyon, Lola. Pero yung nangyari sa mall, parang paulit-ulit pa rin bumabalik sa isip ko. Hindi mo pa rin ba siya makalimutan? Paano ko makakalimutan? Araw-araw ko siyang nakausap. Pinangarap kong makasama siya. Tapos isang araw, nagawa niya akong itanggi sa harap ng ibang lalaki. Hanggang ngayon ba? Naniniwala kang siya talaga ang kausap mo? Hindi ako nagkamali. Siya mismo ang nasa larawan. Siya rin ang nakita ko sa mall. Pero Lola, huwag mo nang isipin yun. Ayoko nang lumaki pa ang gulo. Ikaw ang apo ko. Hindi ko hahayaang ganito na lang ang gawin nila sa'yo. Pagod na ako, Lola. Gusto ko na lang makalimot. May mga kasalanang kailangang pagbayaran. Hindi na muling nagsalita si Lance. Hindi niya namalayang pagkaalis niya sa sala. Tahimik na pumasok ang matanda sa isang lumang silid na matagal nang hindi nabubuksan. Sa loob, nakatago ang isang baul na nababalot ng makapal na tela. Isa-isa niya yung binuksan hanggang sa lumitaw ang isang lumang manikang yari sa tela. Ilang kandila at mga karayom na matagal na niyang hindi nahahawakan. Akala ko hindi ko na muling gagamitin ang mga ito. Pero hindi ko kayang pabayaan ang apo ko. Napakabata pa niya para maranasan ang ganitong kahihiyan. Kung sakit ang ibinigay mo sa kanya, sakit din ang babalik sa iyo. Inilapag ni Lola Pilar ang larawan ni Kate na nasa cellphone ni Lance. Tinitigan niya yun ng matagal bago niya inilapit ang manika. Marahan niyang isinandal ang larawan sa harap ng kandila at nagsimulang bumigkas ng orasyon. Habang lumalalim ang gabi, isa-isang itinusok ng matanda ang mga karayom sa manika habang paulit-ulit na binabanggit ang mga salitang hindi maintindihan habang nakatitig sa mukha ng babaeng nasa larawan. Kinabukasan, maagang nagising si Kate dahil sa matinding pananakit ng kanyang ulo. Akala niya, simpleng lagnat lamang yun. Kaya uminom siya ng gamot at nagpahinga. Subalit pagsapit ng tanghali, lalo pang tumaas ang kanyang lagnat. Nang tignan niya ang kanyang mga braso, nagulat siyang may malalaking pasa na bigla na lamang lumitaw kahit wala naman siyang natatandaang pagkakabangga. Aray, ang sakit ng katawan ko. Kagabi naman wala akong ganito ah. Nilapitan siya ng kanyang pamilya at agad siyang dinala sa pinakamalapit na ospital. Sinuri siya ng doktor at isinailalim sa iba't ibang laboratory test. Subalit wala silang makitang malinaw na dahilan ng kanyang mataas na lagnat at sunod-sunod na pasa. Pinauwi muna siya na may mga gamot at pinayuhang bumalik kung hindi gagaling ang kanyang kalagayan. Pagsapit ng gabi, lalo pang lumala ang kondisyon ni Kate. Hindi na siya halos makatayo sa sobrang panghihina. Habang nanginginig siya sa kama, hindi niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya may matulis na bagay na tumutusok sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan kahit wala namang nakikita ang mga taong nasa paligid niya. Samantala, Febs, ilang araw na ako nagme-message kay Lance pero wala talaga. Kahit isang reply, wala. Baka busy lang. Hindi lang busy. Tinry kong tawagan, hindi pumapasok.
Tapos chinek ko messenger niya, nakablock ako. Sigurado ka? Oo, pati Facebook wala na rin. Hindi ko na makita ang account niya. Eh baka may nangyari. Yun nga ang iniisip ko eh. Hindi naman kami nag-away. Ang huli lang naming usapan, sinabi kong uuwi ako ng probinsya. Eh baka nasaktan na sa kakahintay sa'yo, ate. Kahit naman ganun, hindi niya ugaling mamblock. Kilala ko si Lance. Kung may problema siya sa akin, sasabihin niya yun. Ilang araw ko nang sinusubukan. Pakiramdam ko, may nangyaring hindi ko alam. Hindi mapakali si Lynn buong umaga. Ilang beses niyang binuksan ng Messenger at Facebook. Umaasang baka nawala ng pagkakablock sa kanya. Paulit-ulit din niyang chinek ang dating usapan nila ni Lance. Subalit wala na siyang magawa kundi titigan ng huli nitong mensahe. Habang nag-iisip siya ng posibleng dahilan, biglang dumating ang balitang may mataas na lagnat si Kate at ilang araw nang hindi bumabangon sa kama. Nagpasya siyang dalawin ng pinsan dahil matagal na rin silang hindi nagkikita. Kate, kumusta ka na? Lynn, buti napadaan ka. Grabe, ang hina ng boses mo ha. Mataas pa rin ba ang lagnat mo? Oo, nawawala sandali tapos bumabalik ulit. Nagpunta na ba kayo sa ospital? 2 beses na. Nakakapagod na. Eh, anong sabi ng doktor? Wala raw silang makitang dahilan. Lahat ng gamot iniinom ko naman, pero parang walang epekto. Teka, napansin ko rin ang dami mong pasa. Na paano ka ba? Yun nga, nakakatakot. Gigising na lang ako. May bago na namang pasa. Diyos ko, hindi normal yan. Kaya nga, natatakot na rin ako. Lumapit si Lynn at marahang hinawakan ng kamay ng pinsan. Mainit pa rin ang noo nito at halatang nangayayat na sa ilang araw na walang tigil na lagnat. Habang pinagmamasdan niya si Kate, lalo siyang nabalisa. Hindi niya maintindihan kung bakit parang sunod-sunod ang nangyayaring hindi niya maipaliwanag. Isang iglap, nawala si Lance ng walang paliwanag. Ngayon naman, biglang nagkasakit si Kate sa paraang hindi maunawaan kahit ng mga doktor. Lynn, may sinabi pala sa akin yung manggagamot. Dinala kasi ako ni Mama dun eh. Ha? Anong sinabi? Nung una ayaw ko pang maniwala. Akala ko kung ano-ano lang ang sasabihin niya. Pero habang tumatagal, parang naguguluhan na rin ako. Bakit? Ano bang sinabi niya? Sabi niya, hindi raw ordinaryong sakit ang nararanasan ko. May tao raw na sadyang nagpapahirap sa akin. Teka, anong ibig niyang sabihin? Sabi niya, pinakulam daw ako. Biglang natahimik si Lynn. Hindi niya namalayang mas napahigpit ang hawak niya sa kamay ng pinsan. Pinakulam? Sigurado ba siya? Yun ang sinabi niya. Hindi naman niya agad sinabi. Matagal niya muna akong tinignan bago siya nagsalita. May sinabi ba siyang kung sino ang may kagagawan? Hindi niya raw kilala. Pero may isang bagay siyang sinabi na hindi mawala sa isip ko. Sabi niya, lalaki raw ang nagpagawa ng kulam at matindi raw ang galit sa akin. Lalaki? Oo. Tinanong pa niya kung may nakaaway ba akong lalaki nitong mga nakaraang linggo. Eh ano, may naisip ka ba? Nung una, wala talaga. Wala naman akong kaaway. Hindi rin ako mahilig makipag-away, diba? Pero habang pauwi kami, saka ko naalala yung nangyari sa mall. Yung lalaking bigla na lang lumapit sa akin. Paulit-ulit niya akong tinatawag na Angela. Galit na galit siya kasi akala niya, boyfriend ko raw siya. Ano? Hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung bakit sigurado siyang ako yung hinahanap niya. May nangyari pa ba pagkatapos nun? Oo, sinuntok niya ang boyfriend ko. Tapos pinagtulungan naman siya ng mga kaibigan ng boyfriend ko. Diyos ko, kumusta na kaya yung lalaki? Hindi ko rin alam. Pero sabi ng manggagamot,
Baka raw siyang dahilan kung bakit ako nagkaganito ngayon. Ba- Bakit niya naman gagawin yun kung hindi ka naman niya kilala? Yun nga rin ang tanong ko eh. Kaya nga hanggang ngayon, litong-lito pa rin ako. Huminga ng malalim si Kate bago inabot ang cellphone na nasa tabi ng kanyang unan. Ilang beses niyang ginalaw ang screen hanggang sa may binuksan siyang ilang larawan. Buti na lang may nakapag-picture habang nagkakagulo sa mall. Ito yung lalaking sinasabi ko. Dahan-dahan niyang iniabot ang cellphone kay Lynn. Nang makita ni Lynn ang mukha ng lalaki, bigla siyang naniga sa kanyang kinauupuan. Unti-unting namutla ang kanyang mukha habang nanginginig ang kamay na may hawak na cellphone. Si Lance nga ang nasa larawan hanggang sa mabitawan niya ang cellphone sa kama. Lynn, kilala mo ba siya? Bakit hindi ka sumasagot? Bakit parang namutla ka? Diyos ko, Kate, ano? Bakit ganyan ang itsura mo? Kate, patawarin mo ako. Teka, anong ibig mong sabihin? Kilala ko ang lalaking yan. Siya si Lance. Kilala mo siya? Hindi lang kilala. Siya yung lalaking naging boyfriend ko. Kate, makinig ka ng mabuti. Magpapaliwanag ako. Napakunot ang noo ni Kate habang pilit inuunawa ang narinig. Sandali, boyfriend mo? Pero bakit ako ang tinatawag niyang Angela? Hindi na napigilan ni Lynn ang kanyang sarili. Tuluyan siyang napaiyak habang paulit-ulit na nagpupunas ng luha. Walang Angela, Kate. Ako yun. Ako ang gumawa ng fake account. Picture mo ang ginamit ko. Lahat ng selfie na ipinadala ko sa kanya, galing sa Facebook mo. Tuwing humihingi siya ng litrato sa profile mo lang ako kumukuha. Hindi makapaniwala si Kate. Tahimik lang siyang nakatingin sa pinsan habang unti-unting pumapatak ang kanyang mga luha. Kaya pala sigurado siyang ako yung hinahanap niya. Nung una gusto ko lang maranasan na may magkagusto sa akin. Gusto ko lang maramdaman na may taong magmamahal sa akin. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito. Lynn, alam mo ba kung anong nangyari dahil sa ginawa mo? Alam ko, at habang buhay kong pagsisisihan yon. Kaya pakiusap, patawarin mo ako, pinsan. Kung umamin ka lang sana ng mas maaga, hindi sana ako nagkaganito. Hirap na ako, Lynn. Natatakot ako. Natakot akong mawala siya. Pero ngayon, ikaw naman ang nagdurusa dahil sa kasalanan ko. Tahimik na umiyak si Kate. Nasaktan siya sa nalaman. Subalit nang makita niyang matinding pagsisisi sa mukha ni Lynn, unti-unti ring nawala ang galit sa kanyang puso. Hindi ko kaya magkimkim ng galit habang ganito ang nangyayari. Pero may isang bagay kang dapat gawin. Oo, kahit ano gagawin ko. Basta gumaling ka lang at maitama akong mali ko. Hanapin natin si Lance. Kailangang malaman niya ang totoo. Tumango si Kate habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Kinabukasan, nag-post si Kate sa kanyang social media. Inilagay niya ang larawan ni Lance at nakiusap na kung may nakakakilala rito, makipag-ugnayan sa kanya dahil may mahalaga silang kailangang ipaliwanag. Hindi nagtagal, may isang taong nagkomento at nagsabing nasa probinsya ang binata. Ipinadala rin nito ang address ng bahay ni Lance. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Kate at Lynn. Pagdating nila sa bahay, si Lola Pilar ang unang sumalubong sa kanila. Sino kayo? Anong kailangan nyo rito? Nandito po kami para humingi ng tawad. Opo, pwede po ba naming makausap si Lance? Hindi agad sumagot ang matanda. Ilang sandali niya silang pinagmasdan bago niya sila pinapasok sa bahay. Nang makita ni Lance sina Kate at Lynn, agad siyang napatayo. Bakit nandito ka? Lance, hindi siya si Angela. Kate ang pangalan niya. Napakunot ang noo ni Lance. Ano?
Anong sinasabi mo? Ako si Angela. Lance, Tama na. Huwag niyo na akong paglaruan. hindi ako nagsisinungaling. Ako ang gumawa ng fake account. Ako ang gumagamit ng pangalang Angela. Picture ni Kate ang ginamit ko dahil wala akong lakas ng loob na gamitin ang sarili kong mukha. Noong una, laro-laro lang sa isip ko. Gusto ko lang maranasan na may magkagusto sa akin. Pero habang tumatagal, minahal na kita. Natakot akong sabihin ang totoo dahil alam kong iiwan mo ko dahil sa itsura ko. Wala akong alam sa ginawa niya. Ngayon ko lang nalaman ang lahat. Wala akong kinalaman sa panluloko niya sa'yo. Kaya pakiusap, alam kong kayo ang nagpakulam sa akin. Nakikiusap akong tanggalin niyo na ito. Dahil wala akong kasalanan. Mahigpit na napapikit si Lance. Unti-unti niyang naalala ang lahat ng nangyari sa mall. Ngayon lamang niya naunawaan kung bakit paulit-ulit na sinasabi ni Kate na hindi siya kilala. Ibig sabihin, maling tao ang sinisi ko? Oo, at maling tao rin ang naparusahan. Lola, walang kasalanan si Kate. Pakiusap, bawiin mo na ang kulam. Hindi na nakipagtalo ang matanda. Muli niyang isinagawa ang ritual upang bawiin ang ginawa niyang kulam. Makalipas ang ilang oras, unti-unting bumaba ang lagnat ni Kate at isa-isang nawala ang mga pasa sa kanyang katawan hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Lumapit si Lynn kay Lance habang parehong tahimik ang paligid. Hindi ko hinihiling na patawarin mo agad ako. Gusto ko lang malaman mong totoong naramdaman ko para sa'yo. Mali ang paraan ko pero hindi naging kasinungalingan ang pagmamahal ko sa'yo, Lance. Huminga ng malalim si Lance bago siya tumingin kay Lynn. Hindi madaling kalimutan ang ginawa mo. Pero ayokong habang buhay kong dalhin ng galit. Pinapatawad na kita. Hindi para bumalik tayo sa dati, kundi para makapagpatuloy tayo pareho. Napaluha si Lynn at marahan siyang tumango. Mula noon, hindi na sila naging magkasintahan. Pinili na lang nilang manatiling magkaibigan at magsimulang muli bilang dalawang taong natuto sa isang masakit na pagkakamali. Pagbalik sa kanilang bayan, nagsimula ring baguhin ni Lynn ang kanyang sarili. Hindi na siya nagtago sa likod ng pekeng pangalan o mukha ng ibang tao. Unti-unti siyang nagbawas ng timbang, nag-alaga ng kanyang kalusugan, at natutong magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Hindi man naging madali ang lahat, napagtanto niyang ang tunay na pagmamahal nagsisimula sa pagiging tapat. Hindi lamang sa ibang tao, kundi higit sa lahat, sa sarili. Wakas! Ay, isang magandang kwento na naman ang natapos natin, mga ka-DC. Sana may napulot kayong aral dito, ha. O, huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe, ha, para masuportahan niyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binusesan ko. Ito po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang, mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat karakter, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. O, huwag nyo rin kalimutang i-comment kung anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon, ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Diretso shoutout ulit tayo! Shoutout kina Agnesia1548 na first commenter natin, Maria Lynn Jimenez, Jay Cheng, Maria Socorro Tanga, Lenny Arceo, Hazel Fiesta, Eugene Pineda, MG King Flores ng HN Nueva Ecija, Ashley Francisco, Yuli Pagaran, Kimpoy Feliciano, Richelle Resulta, Elizabeth Hardenil, Rosette Ersando, Cordy JKS, M. Magbanwa ng Saudi Arabia, Evelyn Solmeron, Reynan Austria, Aryan Alea, Yuli Pagaran,
cute survivor ng Japan, Maribeth Sarnias ng Tacloban, Leyte, at sa mga anak nyo pong sina Ira, Sofia, Ivan at Ella, at sa apo nyo pong si Clayton Kahingkoy. Yen 1978, Abby Ruiz ng Tanza, Cavite, Mestisang Bangus ng Japan, Donna Garcia, Ameline Sevillano Post, Lily Beth, Solo Traveler, Nora Linlao, at sa kambal mong si Jerry Lynn, at sa mga magulang nyo po sa Mindanao na sina Papa Jerry Byron at Mama Nicanora Byron. Shoutout kina Ann Camado ng Singapore, Loro Lee Coral, Miss Kopiko ng Calasiao, Pangasinan, Kel Rodiz at kina Mami Flor de Lisa Esorio, Daddy Marlon Federizo at Kuya Vince Curvy Federizo, Ramel Siraspe, Jane Pauyon, Ria May Moscare, Ermeline Asedera ng Macau, Dulce Imay, Griselda Dilantes ng Australia, Hannah Maylin Sesgundo, Mercy Grace Shotting, Aisel at Michael Gregorio, Amber Vlog, Jasky, Maanyag Togle ng Kuwait, Janice Semato, at Rian Espejo, at sa mama nyo rin po. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na siya shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan, ha? O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin, ha? Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!